Hello guys, good morning. Kamusta kayo? So guys, today is November 16, 2023. So guys, ito yung part 2 ng ating discussion for YYY computer. So, review natin guys yung una nating napag-usapan about doon sa part 1 ng YYY computer, yung mga kahalagahan ng computer sa panahon natin ngayon. So, review natin yung computer. Ito yung operating machine. So, technological, so educational, so ginagamit sa research, operation of data. So, ito yung workstation natin. So, ito yung ginagamit natin sa araw-araw nating paggawa. So, merong input, so merong output. So yung sa computer guys, merong software, merong hardware. So, merong yung external, at merong internal. So, sa software guys, so maraming kalamitan o karaniwang ginagamit natin sa software ng computer yung application software and yung Microsoft Word. So, yung sa internet, pag nag-search tayo, so yon. So, marami sa system, middleware, driver, programming of sa open source sa yung software. So, na-discuss din natin guys yung about doon sa mga common problem ng software. So yan yung mga siyempre yung computer natin hindi nag-boot, so hindi nag-open, so reboot loop, blue screen, black screen, nagre-restart, so corrupted OS. So yun yung mga software common problem natin. Sa hardware naman guys, so yung no power, so siyempre baka power supply yun, mga loose connection, so, mga noisy sounds, mga beep. So, yun guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol naman kung ano yung mga basically na solusyon natin na dapat nating gawin kapag mayroong mga ganong mga problema. So, ano ba yung unahin natin guys? So, syempre, software, pag software guys, medyo maraming way kasi maraming sa panahon natin ngayon maraming problemang lumalabas sa mga computer. So ang ginagawa ko guys ay una, so software troubleshooting. So ina-install ko muna yung mga ibang mga application, baka yung application na hindi ko naman ginagamit, so na hindi familiar na software, so yun ang tanggalin natin. So maaring yun ang nagiging dahilan, mabagal yung computer mo. So, tanggalin natin yung mga yon. So, try natin i-reinstall. I-reinstall natin yung ginagamit natin, like, halimbawa, yung Microsoft Office. So, mabagal na. Minsan, nag-o-open, minsan hindi. So, try natin i-reinstall. So, yun, reinstalling, uninstalling. Yun yung mga unang, mga basic, makakasolve ng problema natin. So, pangalawa, pag ayaw pa rin mga mag-run o gano'n, so subukan natin na i-try yung troubleshooter application. So yung troubleshooter application guys, ang ginagawa nito, dinidetect niya yung issue nung computer mo, yung application na ayaw gumana. So malalaman natin, magbibigay siya ng detalye kung ano yung dapat natin gawin. So pag ayaw pa rin, so minsan try natin, restart lang natin yung computer natin. Baka mayroon lang siyang hindi pa nalo-load o nag-update sa Microsoft, nag-update sa kay Apple, nag-update sa mga Google Store. So simple restart it will make refresh mo yung computer mo. Sa mga ano naman guys, for advanced solution sa software, ayun, gagamit na tayo ng recovery tools, yung USB. So, merong unang basic repair ang paggagamit ka ng USB recovery tools, yung startup repair. So, minsan, kahit hindi mo gamitan ng startup repair, so, sa experience ko kasi, meron ng diagnostic tools ang built-in yung Windows. So, karamihan naman ng operating system meron na siyang built na
system tools na to repair itself. Kaya nga lang, base sa experience ko, pag ginamit mo yung pinaka-internal system or utilities tools niya, hinahanapan ka pa rin ng recovery tools. So, yun ang sinabi ko sa inyo nung una. So, yun. So, yun yung basic gagamitan natin ng USB recovery tools. Ang pipiliin isi-select natin sa advanced repair, yung start-up repair muna. So, yun. Pagka nakuha siya sa start-up repair, mas maganda. So, another is to troubleshoot natin sa advanced option naman. Meron dong resetting. Pwede mo siyang i-reset. Resetting is pwede mo rin as a term of factory default. So, pag bagong bili yung unit, so meron siyang factory default doon. So, most karamihan base sa experience ko guys, ang nagki-create ng factory default mostly yung Hewlett Packard. Meron sila doon, nakaset aside yun doon. Meron silang recovery image. So, pag ayaw pa rin sa mga ganong mga technique, so ang ginagawa ko din doon, most ayaw na talaga ay i-upgrade ko na yung operating system guys. Pag ayaw pa rin doon gumana doon sa mga basic technique natin, i-upgrade ko na. So I will upgrade the system and then i-delete ko, so i-erase ko yung everything na nandoon sa loob ng hard drive. So before ay gawin ko yon, so kinokontak ko muna. So ang ginagawa ko muna guys, kinakausap ko muna yung may-ari yung client mismo. Kasi minsan baka mamaya syempre yung damdamin kasi nung client medyo nalungkot, medyo aggressive, maraming mga akong experience, meron pang parang nagmamadali, so marami daw siyang gagawin. So nakakalimutan niya na yung computer niya may data pala siya sa loob. So mas maganda remind mo na, tanungin mo na yung client mo kung baka meron po ba kayong file yan sa loob. So you have to, kailangan kausapin mo siya kasi kung may data siya doon, gagamit tayo ng live disk or Puppy Linux. So kailangan meron kang consent o letter of consent sana, o pumayag siya na ikaw na yung mag-backup or mag-copy ng data niya, kasi para masunod natin yung batas natin ng Data Privacy Act. So yun guys, yung pag-troubleshoot natin sa software, so gagamitan lang talaga natin ng mga USB recovery tools. So sa hardware naman guys, medyo kakaunti lang sa hardware guys. So hardware kasi ang karaniwang problemang na-experience ko dito ay yung no power. Tapos pag no power ay, so syempre ay identify mo muna yung unit. So pag na-identify mo, and then so ito troubleshoot mo na. So pag bago mo may troubleshoot, syempre kailangan alamin mo muna ba saan nagmumula. So kung saan component, sa motherboard, sa CPUs ba, sa hard drive, so power supplies, so sa pan ba, keyboard, mouse, monitor, wifi, batteries, so printer. So guys, most problems sa hardware pag no display pero may power. So minsan sa motherboard, minsan sa video card, minsan sa battery, sa CMOS battery. So alisin mo lang, reset mo lang yung battery, so magdi-display na siya.
Kalimitan lang sa monitor. Minsan, yung monitor, may power naman siya, hindi siya nagdi-display. So, check din natin. So, minsan sa cables, mga cables guys, baka mamaya shorted na pala yung cables, o baka mamaya maluwag lang. Minsan hindi nakakabit yung cables, baka yun lang yung mga possible na nagiging problema. So tingnan natin yon. So pagkatapos nating ma-identify, so mag-troubleshoot na tayo. So yun, mariresolve natin yung problema. So minsan base sa experience ko din guys, dun din sa hardware, yung accidentally nahulog ng client yung unit, so nadaganan, so ano pa, natapunan ng tubig, nabasa. So yun guys, medyo ano kasi yun medyo critical, medyo 50-50 pagka nabasa talaga siya guys, kasi may battery kasi yung sa loob, so may direct current na umiikot doon sa loob ng unit. Pag sa laptop, sa desktop kasi pwede nating pwede naman nating ma-unplug kaagad. So yun lang ang ingatan natin, yung mabasa talaga siya o mahulog. So kapag nabasa guys, ang technique diyan ay you have to dismantling yung unit, and then syempre unang-una remove mo yung kaagad yung battery. So pangalawa ay syempre patuyuin natin. So after that, natuyo na, so try nating i-assemble kaagad. So guys, ang isa pa sa technique ng hardware troubleshooting ay pinaka the best technique to is swapping. Bakit swapping? Doon mo kasi ma-identify yung isang peripherals o component ng unit kung may sira. Kasi yung isang unit o isang peripherals, once na may faulty, so you have to replace talaga yung component. So tanggalin mo, lagyan mo ng ibang component ng peripherals. Pag gumana, identify mo na kung ano yung sira, napagana mo pa siya. So yun yung swapping technique guys. Lastly, yun nga sabi ko replace new peripherals pag ayaw talagang gumana. So minsan pag no power yung laptop, talagang internal so you have to use a multimeter talaga. Yun yung pinaka tools natin pag no power, yun yung multimeter. So madali lang naman gumamit ng multimeter, so may positive, may negative. So yun lang guys. Kung meron kayong comment o suggestion, so para ma-develop pa, para ma-improve pa yung ating kaalaman about sa YYY computer, maaari kayong mag-comment o i-like nyo itong aking video na to, YYY computer. So guys, maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ako sa inyo kung kahit kaunting kaalaman. So bye!